Facebook, pwede mo siyang gamitin pang Adobe Premiere editing. May Friendster ka ba? Okay. O, add mo ko. Multiply. Multiply. Sige po. Okay. And next question. Guidelines in editing. Guidelines in editing. Guidelines. Yung guidelines, ibig sabihin, Parang ano? may mga payo din yan di ba? Payo. Guidelines sa editing, unang-una, kumain ng healthy diet kasi magpupuyat ka Kailangan maraming iron, hindi yung dugo mo lalabnaw. Mahihilo ka. Totoo, seryoso, huwag kayo matawa. Parang sinabi ni RA, Minister RA. Ano pa sinabi ni RA? Kung ano sinabi ni RA, yun din sabi ko malamang. Yun, tulog, good sleeping habits, pagiging, mabait sa mga friends mo at sa magulang mo. Kasi yung mga friends mo, sila yung susuporta sa'yo, sila mag-cheer sa'yo. Cheer, go! Oo Tapos yung magulang mo, sila yung magpapa-hospital sa'yo pagka namatay ka sa kakapuyat Kasi noon, ganit ako sa salapi nung college ako, nag-edit ako. 53 hours straight, tol. 53 hours walang pahinga. Ang pahinga ko lang nung tumawag sa telepono yung nagpapa-edit, diba? So parang gano'n ako, gano'n. Ano ba yun? Yes, ma'am. Gano'n. So, ganit ako sa salapi noon, kaya ginagawa ko. Pero, hindi ko na ginagawa yun kasi artista na. Pero ganit pa rin ako sa salapi. Ano naman po, question after editing. Or pag after po ng editing, kunwari may in-edit po kayo, paano po siya mapupunta sa client? Meron po bang mga process na nangyayari bago siya mapunta sa client? Inabot. Siyempre, unang-una, titignan mo muna ng maraming beses. In-edit mo, check mo muna. Kung masaya ka na sa ginawa mo, dalawa yan Either masaya ka na sa ginawa mo, or pagod ka na sobra, papasa mo na yan. So, pag pagod ka na sobra, tawag doon, pwede na yan. PNY, yan ginagawa namin ni Ari Rivera. Pagka naman, alam mo, importante yung project, malaki bayad, o kaya hindi ka aangat ng karir mo ba, kagandahan mo talaga. So, kung tingin mo, tutuwa ka na sa ginawa mo, sa tingin mo, personally, yung standards ng quality mo, naabot mo na, bibigay mo na yan. Client. Kung client, kaibigan mo, pwede mo pakiusapan, pare. Pwede ba extend deadline? Pwede bang magpo na lang pasa? Pwede bang, gawa na lang kita ng papel airplano? Pwede bang kiss na lang kita? So, depende yan sa negosasyon nyo. I-extend mo pag di mo kaya. Pero pag ganyan, pag may deadline, importante talaga na i-meet yung deadline kasi disiplina yung kailangan. Hindi pwedeng, tagal-tagal. Kaya nga nag-vitamins, good sleeping habits. Next question. Next question. Sa legal matters po after editing, ano po yung mga kina-clarify? Sa kunwari po, sa una, stock footage purchases. Okay. Stock footage purposes. Siyempre, babayaran mo muna yung binilihan mo ng stock footage, pipirma ka ng mga release form, yan. Kasama sa mga ethics yan. Pero, yung editor, hindi naman kadalasan yung pinaproblema niya Pinaproblema niya ng mga producer na. Kasi yung editor, busy na sa pagiging creative tsaka sa pagsira ng machine. Tsaka sa puya, tsaka sa pagkakausap dun sa kliyente niya, di ba? Siyempre, friendly ko dapat, di ba? Ma'am, ganito po ba? Di ba? So, pagkakupal ka dun sa pinag-editan mo, di ba? Magagalit sa'yo, sungit mo na, di ba? Sakit na naman, pinaulit to. Ganda na Editing ko pa. So, dapat smile ka. Ganun po ba? Oo nga, mas maganda po yan. Bola. Pumapayat ka, mama. Nagkasakit ka. Ganun. Ganun, hindi mo na pa-problemahin yung mga legalities kasi problema na yung producer kasi ikaw, yung editor ka. Okay, sige, yung editor hindi lang siya technician, artist din siya. Pero hindi siya producer at businessman. Ang problema niya yung producer. So, kailangan yung mga attorney, producer. Ha? Kailangan po mag-interview ng producer. Hindi. Ay, ibang topic yan. Sa inyo? Kayo na lang po. Sige. Sa music clearances. Ganun din. Sabi, lahat din natin para parehas lang ito Product. Music. Kung kailangan yung license yung music mo, nagpaalam ka dun sa singer, bago ginawa mo soundtrack, sandwich. Okay lang yan sa mga student project siguro, kung mga barkada lang, pang birthday ng nanay mo. Pero kung kikita ka dyan, syempre, hindi naman ako, ikaw, picture mo, ginamit, kumita ako 1 million. Hindi ka papayag, di ba? So, kailangan bigyan din kita ng parte, o kaya magpaalaman lang ako sa'yo. Product clearances. Halimbawa, nag-edit ka ng commercial, tapos nakita yung produkto na ibang kalaban, di ba? Hindi pwede yun. Reference? Reference sa mga tao? Huwag na marami yan Maraming mga ganitong bagay, lalo na pagka may minor de edad na bata, hindi basta-basta pwede pakita yung mga pagmumukha nila. Napakahalaga ng mga mukha nila, di ba?
wala nang paalam sa nanay nila. Marami mga mga ethical matters na to na hindi na pinag-aaralan ng non-linear editor yan. Pinag-aaralan ng sa mga ibang subject yan, no? Sa mga ethics na yan. Kung editor ka, tol, wag mo nang problema yan. Marami ka ng sakit ng ulong gagawin. Kung ano nang sinabi ng producer mo, kung anong pinipil ng heart mo, iyaan mo na sila ipaglaban. Ba? Gusto ko maglagay ng mga pagmumukha ng mga bata rito, kayo na mga problema na na ipagpaalam yung mga yan. Ito, music na to, ito yung nafe-feel kong bagay dito sa akma dito sa storya na to. O kaya sa emotion ng mood na ginagawa ko. Kayo na magbahala dun sa composer kung sino mang kanta yan, di ba? Ganon, si creative editor ka na nga eh. Dahil mo na problema. Sige mo pa yan. Tanong ka pa? Tanong mo pa ako, personal questions. Okay lang naman sa akin. Paano pa yung selosa ako? Okay lang yun. Number ko. Mamaya na lang pagkakinap na niya. Okay, so there you have it guys. Napakagandang interview para kay Miss Camille. Ito po ulit ang inyong host, Mr. Ramon Bautista, nagpapaalam sa inyo. At sana marami kayo napulot na gininto ang aral mula sa aming programang pinagmagatang Post-Production, a special starring Ramon Bautista and Dario Rivera. Susunod ulit natin pagkikita, tatalakayan na naman natin ang construction at hairdressing.